mga mare yung araw na nagpunta kami ng Hong Kong. First international travel namin to mga mare, kaya naman kinakabahan kami ng asawa ko. Nag-grab na lang kami papunta doon sa airport mga mare, hindi na kami nagdala ng sasakyan para hindi na rin mahasal sa pag-park. At dahil first international travel nga namin to mga mare, nagkamali pa ako dahil dapat magbabayad ka muna ng travel tax bago ka pumila sa check-in counter. Buti na lang mga mare at 5 hours early kami pumunta sa airport. Diyos mio, mga mare, mabuti nang maaga ka kaysa maiwan ka ng eroplano ay kamahal ng ticket. 1,620 nga pala per head ang bayad sa travel tax tapos 810 naman sa bata. After namin sa may check-in counter mga mare, diretso na kami ng immigration tapos sa may security check. Mabilis lang naman kami natapos sa may immigration mga mare dahil may kasama kaming bata at doon kami pumila sa may priority lane. Kaya kung may kasama kayong senior, PWD at bata, doon kayo sa may priority lane pumila para mabilis. At after 2 hours nga ng travel mga mare, finally dumating na kami sa Hong Kong International Airport. Winter season nga palang punta namin dito mga mare, kaya pagdating pa lang namin sa airport, damang-dama mo na yung lamig ng panahon. At dito pa lang sa airport mga mare, pagod na pagod ka na dahil sobrang laki ng airport nila. At dahil first time nga namin mag-international travel mga mare, sabi ko sa asawa ko, sumunod na lang tayo sa maraming tao at bilisan nyo maglakad. Baka maiwan nila tayo at hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Pero maganda naman dito mga mare, hindi nyo naman na kailangan mag-alala dahil may mga signs naman dito at may mga mag-guide naman sa inyo. At sa sobrang laki na tong airport nila mga mare, bago ka makapunta ng immigration, ay kailangan mo munang sumakay ng train. Tama ka nang nakikita, mare, meron silang train sa loob ng airport. Meron nga palang arrival card na kailangan fill upan dito mga mare. Isusulat mo lang doon mga mare, yung details mo, tapos kung saan ka magsistay dito sa Hong Kong. Sa airplane pa lang binibigay na siya mga mare, tapos fill upan nyo na para pagdating nyo ng Hong Kong International Airport, dire-diretso na lang kayo. Kaya I suggest mga mare, magdala kayo ng ballpen para sa airplane pa lang ma-fill upan nyo na siya. Medyo hassle kasi mga mare kapag may bit-bit kayong maleta, tas may bit-bit din kayong bata, tas tsaka lang kayo mag-fill up pagdating nyo ng airport. Dito sa Hong Kong mga mare, on time naman yung pagdating ng train nila. Kaya kapag nakalagay dyan ang next train in 1 minute, in 1 minute talaga dumadating siya. Mahalaga kasi ang oras sa kanila dito mga mare. Tsaka dito sa Hong Kong mga mare, yung mga train nila is merong mga safety door. Kaya naman safe dito mga mare, lalo na kung may kasama kang kids na hyper. Tumayo na lang kami dito sa loob ng train mga mare dahil malapit lang naman yung immigration doon sa terminal na pinanggalingan namin. Mabilis lang kami natapos sa may immigration dito mga mare, pinakita lang namin yung passport namin tsaka yung arrival card. Hindi nga pala sila nagtatatak ng passport dito mga mare, may ibibigay lang sila sa yung maliit na papel tas iipit mo na siya sa passport at wag na wag mo yung iwawala. Hindi sila kagaya dito sa atin sa Pinas na tinatatakan yung passport. After namin sa immigration, didiretso ka naman sa may custom kung may kailangan kang i-declare. Kami wala naman kaming kailangan i-declare at wala naman kaming check-in baggage, kaya naman dumiretso na kami sa may arrival hall. Paglabas namin ng arrival hall, hinanap lang namin yung bilihan ng SIM card na binili namin sa Klook. Dito sa Hong Kong mga mare, meron silang ginagamit na tinatawag na octopus card. Yung octopus card na yun mga mare, kailangan mo lang siyang loadan at pwede mo na siya magamit sa mga train stations, sa bus at saka sa mga convenience stores. Kung wala ka pang ganon mare, pwede mo rin siyang mabili sa Klook or sa may MRT stations dito sa may Hong Kong International Airport. Kapag sa Klook ka bumili, kailangan mo lang ipakita yung QR code. Hassle-free din mga mare kung o-orderin mo na sa Klook in advance yung mga kailangan mo. After namin makuha yung SIM card, kailangan naman namin mag-withdraw dito sa may Bank of China. GoTime ATM nga pala yung ginamit namin sa pag-withdraw dito sa Hong Kong mga mare. Sabi kasi dun sa group na sinalihan namin, mas mababa daw yung exchange rate ng GoTime tapos wala pang withdrawal fee. Pagkatapos mga mare, sumakay na kami ng bus papunta dun sa place na pagsistayan namin. Eto na muna ang part 1 mga mare, susunod na ang part 2. Paalam!